Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na daw with evidence. Bumahag daw ang buntot ni VP Sara Duterte. Sabi ng iba, walang klaro ang VP natin. Naging madam na si VP Sara Duterte after na kung saan yung kanyang yung statement niya or yung EDSA anniversary message, agad-agad binura, agad-agad naglaho. Na-shock ang mga tao na kung bakit dinelete ito. Meron namang explanation si VP Sara Duterte dyan. Kasi yung iba sabi, ay naku, natakot yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Baka sinabihan niya ni Pangulong Bongbong Marcos na, ba't ka nag-post doon? Dapat sana hindi ka na nakipag-post or nagbigay ng mensahe tungkol sa sa EDSA Revolution. Para yatang sabi nila, tilawan ka na o parang iniwan mo na ako dito. Baka napag-usapan nila mga ganun, mga speculations ng mga tao ba? Well, in fact, sinagot ni VP Sara Duterte tungkol sa mga speculations ng mga tao kung ano ba talaga ang nangyari. Sabi ni VP Sara Duterte, ito na what I said in 2017 regarding the February 25 EDSA anniversary has never changed. My position remains the same today. I did not intend to issue a statement this year as I did not the previous year. Because of this, I removed the EDSA anniversary post from my social media page. I hope this will put the matter rest. Yun pala. Yun pala ang nangyari na para, for me, yung pag-understand ko ba, para wala ng iba't ibang speculation, iba't ibang interpretation, para matapos na yung sinasabing, ano ba yan si VP Sara Duterte, para yatang iniwan na niya si Pangulong Bongbong Marcos. Totoo talagang may hidwaan na ang Uniteam kasi si VP Sara Duterte parang sa mga Aquino na siya. At the same time, binigyan ng regalo niya si Chris Aquino. So natural, parang totoo pala yung galit ng mga Duterte sa mga Marcos. Kasi si Sara nag-initiate na ng first move niya na kung saan nagbigay ng anniversary message sa EDSA. So mali pala yun. I did not intend to issue a statement this year as I did not the previous year. So ano bang problema, VP Sara Duterte? Nagkamali ba ang iyong social media managers at yung mga taong tawag dito nagdalala sa iyong account sa Facebook at saka ibang social media kaya agad na post? Kasi yung sinabi ni VP Sara Duterte tungkol sa EDSA is that sabi niya, on this day, we commemorate the brave souls who stood united on the streets of EDSA fighting for democracy and freedom. Yung mga sinasabi niya, as we celebrate this momentous occasion, let us remember the lesson of EDSA, the power of unity, the strength of the Filipino spirit, and the importance of standing up for what is right. May we continue to uphold the spirit of EDSA in all that we do. So yun ang kanya mensahe Na-post talaga niya on that day of EDSA celebration. Na kung saan marami din ang mga Pilipinong tinitingnan kung mag-post din ba si Pangulong Bongbong Marcos. Pero walang posting si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nagsabi ng iba, hala, bakit nag-post si Sara? Diba? Tapos, sabi ng iba na para yatang they misinterpreted the message of VP Sara Duterte. Pero kung ako pa si VP Sara Duterte, hindi ko, paninindigan ko. Oo. Okay, na-post na yan. Wala tayong choice. Bahala na ang mga tao on how they able to interpret my posting, my message to the Filipino people tungkol sa EDSA. Because later on, mawawala din yan. Bahala na yung mga bashers na kinukumpara nung yung previous 2 years, I think sinabi ni Sara dito na noong 2017, nag-post ako about sa EDSA Revolution. Tapos, ngayon na ako ulit nag-post about EDSA Revolution na kung saan she celebrated EDSA Revolution at she ipa-remember sa atin yung mga lessons about the EDSA. Which is, kung ako si Inday, hindi ko lang buburahin. Oo.
ganun talaga. Nagiging totoo lang si Inday Duterte, baka, di ba? Marami namang interpretation sinasabi ng ibang tao na, hay nako, baka nagtampo si Marcos Jr. kay Inday. So, kailangan i-delete agad. Baka sinabihan siya ni Marcos Jr. niya, i-delete mo yan or hindi, maglaho ng ating friendship. Ay, ganon ba? Halata naman na gumagamit lang sila ng press release na yan para sa mga agenda nila. Di sila consistent sa mga sinasabi nila. Ginagawang leverage para makuha nila gusto nilang mangyari. Scammer talaga itong si Inday. I don't think scammer. Baka meron lang talaga ni respect. Parang kasi alam niyo naman ang martial law, ang EDSA revolution, it's all about Marcos, 'di ba? Nangyari sa mga Marcos versus Aquino, yung people power, wherein baka may sinabihan si Inday na i-delete mo kasi yung presidente natin Marcos tapos unity team kayo, baka ito yung maging hudyat na magkalabuan kayo or may konting bangayan kayo, so dapat i-delete mo na yan para walang problema. Sabi ng ilang netizens, kinausap yan ni BBM at pinaalalahanan ni BBM na unit team tayo at magkaisa tayo na kung ano ang ating mga adhikain. Kung ayaw ko, ayaw mo rin. Ay, ganun ba? So it means kontrolado si Inday Sara Duterte, which is I don't like ha. Si Inday, no, sabi ni Pangulong Duterte na iba yan si Inday Duterte, hindi yan magpapakontrol. So it means kontrolado si VP Sara Duterte or naging professional lang si VP Sara Duterte or nirespeto na lang niya ang mga Marcos, diba? Pero in fairness, maganda talaga ang laman ng message ni VP Sara Duterte. And I think that there's nothing wrong on that. Diba? Bilang DepEd Secretary, kailangan mo ring magbigay ng mensahe about sa EDSA Revolution, about sa kung ano ang ipinamalas ng mga tao sa EDSA Revolution. It's not about defeating the Marcos regime, but the unity na ipinakita doon na pwedeng tayong mag-reflect na pwede natin gamitin iyan sa panahon ngayon na magkaisa tayong lahat para sa pagbangon muli ng ating bansa. Di ba mga ganun lang? Sinadya yan sa palagay ko. Gustong makiisa pero kumabig pa rin ni Marcos Jr. Diba win-win situation? Galing talaga ng PR ni Sara Duterte. Oh my goodness, Sara. Anong ginawa mo? Okay na sana yung tawag dito, yung statement mo. Maraming nakaintindi sa point mo. Marami ding mga na-misinterpret yung point mo. Basta ang importante para sa bayan at para sa bata. Yun na lang yung importante, VP Sara Duterte. Naintindihan namin kung ano ang point na gusto mong iparating sa mga kabataan ngayon. Which is ako din, naintindihan ko yung point ni VP Sara Duterte that time na EDSA, it's not about Marcos. EDSA, it's all about unity. EDSA, it's all about teaching our students that working together and respecting each other points and views can either making our country stronger, can making our country uphold the spirit that people learn from EDSA. Yung mga ganun ba? So yun lang kabibing ano ang yung palagay dito. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone! See you next time!